sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago tsaka luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So back to basic tayo. I-share natin kung paano ba yung pag-identify ng speaker polarity. Halimbawa kung yung speaker natin ay medyo luma na, tapos hindi na natin makita yung marka ng positive tsaka negative, So, para to sa yung mga generic speaker, lalo na yung iba na hindi katulad nito. Ito kasi mga branded, tapos yung mga well-made speakers na iba, ay kahit na walang marka ng negative at positive, walang polarity markings, makikita natin agad kung nasaan yung positive tsaka negative. Dahil nga dito, ito yung positive na terminal ay mas malaki kung ikukumpara dito sa negative. Okay? So, yung ibang speaker kasi, hindi ganun. Pareho lang yung terminal, pareho lang yung laki. Tapos, wala nang marka. O minsan kasi, kapag dumaan na siya ng paggawaan, so, yung polarity, hindi natin sigurado kung naibalik ba sa tama. Katulad na lang nung nabanggit natin doon sa ginawa nating integrated amplifier na Sakura ba yun? Na nasira yung kabilang channel. So dahil anong pagkasira ng kabilang channel niya ay baliktad yung polarity ng speaker. So ano bang mangyayari? So yung unang bugso kasi ng natin, ito halimbawa ito yung speaker natin, pagpasok ng unang signal niya, yung unang sine wave na pumasok, yung tulak niya pa ganyan. Ayan, palabas pag pinasukan yan. Ngayon kung pag ganun yan, pag umatras, ibig sabihin baliktad yung polarity. So, yun yung mga dapat babantayan natin. So, ang nangyari doon sa kanya, kapag pinatunog mo yun, nagsabay yung dalawang channel, yung kabila, normal, pag ganyan siya. Tapos, yung kabila, yung baliktad yung speaker, pag ganun. So, kapag nagsabay yung dalawang channel, ang mangyayari sa tunog, mawawala yung bass. Tapos, kapag nilakasan mo siya, gagaralgal yung tunog. Dahil na siya out of phase na siya. Ngayon, malalaman mo yan na baliktad yung isa doon kapag pinatunog mo yun isa-isa. So, yung isang speaker mo na ipatunogin mo. Kapag pinatunog mo yung isang speaker na solo, doon mo maririnig na mas malakas yung bass. O kahit yung isang baliktad lang ang polarity yung patunogin mo. Kahit baliktad siya, malakas pa rin yung bass kaysa nagsabay silang dalawa. So, ganun yung mangyayari. Okay? So, ano nga ba yung gagawin natin kapag hindi na natin ma-identify kung nasan yung tamang polarity ng speaker natin? Okay, so madalas ginagamit natin sa pag-check ng speaker ay analog multimeter. Okay? So, ito. Sa pag-check lang, kung i-check lang natin kung tumutunog ba o hindi. Katulad yan. Okay? Pero kapag gagamitin natin yung polarity check ng speaker gamit ang analog multimeter, so malilito kayo, lalo na sa mga bago, dahil nga, uulitin ko, lagi na natin binabanggit to, ulitin natin, na yung test probe natin, ang polarity ng analog ay baliktad. Okay? So, ito yung, tingnan nyo ito yung positive ng speaker natin, ito yung positive, ito yung negative, lagyan natin dito, positive to positive, negative to negative. Tingnan nyo yung aabante or aatras ba yung cone. Okay? Umatras. So, dahil baliktad. So, ano ba yung magandang gawin para hindi kayo malilito, Kuha na lang tayo ng battery. So, sa mga ganito kalaki, okay lang yung 1.5. Tapos, doon naman sa mga 12 inches pataas, siguro mas maganda gamitin yung 3.7 na lithium-ion battery, Huwag lang natin patagalin, baka masunog. Para sa malalaki lang, pero sa ganito lang kaliliit, mga ganito, okay na yung 1.5 volts. Tingnan nyo ng maigi ha. Okay, babalik ta rin natin, So, ito, yung positive, lagay natin sa negative. Tapos yung negative, lagay natin sa positive. Tingnan nyo yung cone, kung saan papunta. Okay, umatras siya. So, ibig sabihin, hindi yung kanyang tamang polarity. Ngayon, itama natin siya dito. Tapos, kabit natin. Ayan. Okay, so dito, kapag ginamitan mo ng ganito, malalaman mo kung nasaan yung kanyang
negative tsaka positive. Kahit na pudpud na yung dito, basta may makabitan ka lang, ma-identify mo na kung ito yung positive tsaka ito yung positive. Okay? So, at least meron tayong na-share ngayong araw na to, lalo na sa mga mahilig sa speakers, mahilig sa amplifier na wala namang ganong alam sa electronics, at least meron tayong kunting idea na isi-share sa kanila. Lalo na kung halimbawa, yung iba kasi may mga boxes siya, tapos may mga boxes sila, kusang idinugtong na lang direkta yung wire doon sa loob ng speaker, wala nang terminal, so nakalawit na yung wire. Okay, so minsan kapag nakabili tayo ng mga ganong klaseng speaker, so hindi tayo sigurado kung tama ba yung polarity position ng wire pagkabit doon sa speaker. Okay, so kaya ganun na lang yung pinakamabisang paraan para ma-identify natin. So hanggang dito na lang siguro tayo, so maraming salamat, God bless at bye-bye.